Congratulations! You just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs. What's up mga ka-alien? Ito naman muli ang inyong kaibigan, Chersab, the Crypto and Forex Trader. Musta mga ka-alien? Di ba? Parang maganda po ang ano natin yan, ang market natin ngayon. Yung topic natin nung una, di ba? Sell on May ba? Or fly on May? So, nakikita natin parang lumilipad ngayon ang market, umaangat dahil papunta na tayo, malapit na tayo dun sa Clarity Act Bill na i-approve, tapos yung pag-change ng liderato dyan sa Federal Reserve, diba? Sa chairman, at yung siyempre magbababay na si Powell at yung papalit ay kaalyado ni Trump, di ba? Kaya gumaganda ang market. Pero ang problema nito mga ka-alien, andiyan na naman tong si Jim Cramer. Alam naman natin sa mga matagal na sa trading dyan, yang si Jim Cramer, kabalik lang lagi ang ano yun sinasabi. Pag nagsasabi ng bullishness, aakyat, bababa market. At pag nagsabi naman ng bababa ang market, aakyat naman. Nagpakita na naman ang loko. Bullish na bullish siya. Naku, wag naman sanang Pero, hindi naman yata, tinitingnan ko yung history ni Jim Cramer, hindi naman 100% tama siya. Pero, mostly kasi, tumatama. Pero hindi 100%. Meron din siya mga sablay. Siya mga kailan. Umpisahan na natin. So, Bitcoin. Wala na siya dun sa parang bear flag, di ba? Yung bear flag, nilagpasan niya. Nagtitrade na tayo above 80, 81. Yan, dyan na tayo, 82. Sana hindi na siya bababa ng 80. Kasi kung bababa siya ng 80, hihilain na naman lahat ng coins, lahat na ang altcoins. Diba? Doon na naman tayo babalik dun sa bear flag. Sana hindi na. Tutuloy-tuloy na. At sana hindi tayo maapektuhan ng eto na naman, itong pistok na naman mga ka-alien. Diba? Laging sabi, pistok. Pagkatapos ng pistok na yan, wala din, diba? Ay, naku mga ka-alien. Ano ba yan? Ito yung anak ko. Nag-ano na naman ang kanyang YouTube. Adong ka nak. Doon ka. So, yan naman yung pistok na naman. Okay na daw. Yan naman yung okay na naman. Tutuloy na naman. Pero, maya-maya naman, may magta-tridor na naman. Ewan ko sino magta-tridor nito sa dalawa. O sa tatlo pala. Israel ba? US ba? O itong Iran. So, sa mga balita, iginigiit nila na, di ba? Na i-end down nilang war. Ewan ko lang. Hindi natin alam, no? Sana nga, end na. Kaya gumaganda ang market. Tapos, pag magta-trader na naman, babagsak naman. So far ngayon mga ka-alien, gumaganda ang market. Di ba? Sino yung nakapasok o nakabili ng mga AI, di ba? Noong una, shinare ko yon yung mga AI stocks. Umaakit yung iba, pero yung mas malaking akit ngayon yung AI. Diba? Yung Eliza OS, umakyat, nag 100% pataas. Eliza OS, kung nakabili ka nun, hindi nagdoble pera mo. Itong Pay AI, shinare ko yun. Diba? Shinare ko yung Pay AI. Umakyat ng almost 300%. Diba? Sana may pumasok doon. Diba? Na-share ko. But, syempre mga ka-alien, not a financial advice. Isa lang po itong educational purposes ng pagtuturo, pag-update ng mga stocks sa forex, bonds, crypto at iba pa. Diba, no? So,
Ah, yun nga, AI, at meron pa ako hinihintay na ibang AI, hindi pa lumilipad. Pero yung PAI, grabe. Yung PAI. So, ang daming magaganda ngayon lumilipad. Kaya, kung ako sa inyo, yung mga AI, huwag niyong pababayaan yan. Kasi we are now going to the future. Humanoid, AI robots, robotics. Lilipad at lilipad yan. At syempre, hindi naman dire-diretso yan. Magre-retrace, magpapahinga kasi meron ng mga nagwi-withdraw. Bababa yan, kasabay ng pagbabangay ng BTC, umakyat. Pero sana, yung Bitcoin, hindi na siya bababa doon sa 80. Diyan lang siya, babalik-balik ng 80, 82, 83, gaganon-ganon na lang siya, magko-consolidate siya dyan. Para yung mga altcoins, mga meme coins, AIs, aangat. Kasi marami nagbi-break na AI ngayon. Diba? Marami. So, gumaganda ang market, mga ka-alien. At hopefully next week, kasi magpapahinga yan, malapit ng end of the week. Diba? Pag end of the week, ang market bumababa kasi nagre-retrace. Kung paakyat siya ng first, lamba Tuesday, umaakyat siya ng Tuesday, bababa talaga yan pagka Thursday, Friday hanggang Sunday. Kasi mahina talaga pag ang volume kapag Saturday and Sunday. Ngayon, pag inumpisahan naman na bumababa siya ng Tuesday, asahan natin, biglang may lilipad yan pagka Friday. Thursday, Friday, lipadan yan. So, ganun lang ang cycle ng trading sa investing, tsaka sa pag-trade ng short term at long term. So, yun po mga ka-alien, no? So, sana na-update kayo at hanap-hanap tayo ngayon ng magagandang ipapasukan. Huwag kakalimutan yung mga AI, di ba? Siyang papaalam ko tayo. Ito po si Jersap, the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.